Magandang umaga po and happy Sabbath. Translate the song for me, please. Anong sabi yan? Hindi lahat mararanasan dito sa mundo. Sa langit, hindi natin mararanasan. Tama? Yun lang po yung medyo naintindihan ko dun sa Bisaya. Maraming salamat po sa napakagandang awit ng ating mga kapatiran. And pasensya po at ako po yung magtatagalog. Okay lang naman po, ano? Okay lang po na magtatagalog, no? So, okay lang, oo. Okay. Ako po ay nagagalak na makita at makakasama kayo mga kapatid dito po sa dakong ito. Ni sa hinagap ay hindi ko po akalain na makikita ko po kayo dito sa kabundukan. But I'm happy to have you, Kuya Johnny and Brother June, as elders of the groups and other of the brethren, the rest of the brethren, Kuya Lito, being the elder of one of the churches in Wilderness. Ako po ay masaya na kayo po ay narito at nakasama po namin. Okay. Nag-iisip po ako kung ano po magandang ibahagi sa bawat isa sa atin, and I think it is timely and it is one of the best na dapat po nating best topic na maaari po o dapat po nating maunawaan is the topic of the Davidians. One of the topics of the Davidians and the sequence of events ay yung pong tinatawag na Assyrian Confederacy. In the entire Bible, especially in the latter part, in the book of Revelation, there are only two confederacies, let's say three, but two of it in ating pag-uusapan. One is called the Assyrian Confederacy and the other one is the Babylonian Confederacy. Two confederacies. Actually, there are three confederacies pero I will be talking with two confederacies kasi sa Babylonian Confederacy merong dalawang confederacy or union. Pag sinabi kong confederacy is paghahalo o pagko-confederate, pagsasama-sama ng grupo. Two confederacies. Capital letter. Ano klaro sa dito sa Leo? Okay. So, Brother Seth? Hindi ko abot eh. Sorry, wala po tayong projector. Wala tayong kuryente. So, I need someone to assist me. Not words history. Yes, words history. The beast. Ito ba yan? Okay. Kahapon po ng hapon, amin po itong dinaanan. Okay? This is the world's history and prophetic symbols. And doon po sa hindi pa po nakapakinig nito or hindi pa ito na pointer mo, Brad. Doon po sa hindi pa po nakadaan dito, you may ask someone to give this a study in a very detailed manner, if possible. Now, kahapon, napag-usapan po namin that we are living in this period. This is the United States of America and this is the present world. Nandito na po tayo sa period na ito, in between. So, the ceiling of the 144,000 ay nandito po sa period na ito. And if 144,000 is going to be sealed, then we will enter into this one, which is the Babylonian or the Church Federation, and the Church and State Federation or Confederacy. So, this period will happen after Ezekiel 9. Ito pong period na ito. This is the study na ibinigay po natin kahapon. This is Sunday law. This is Sunday law. So, ito pong period na ito, from this confederacy to this confederacy, this is called the Babylonian Confederacy. Under the woman, Babylon. So, this is the Babylonian Confederacy. Now,
The Assyrian Confederacy happens here. Ano po yung Assyrian Confederacy? We will be dealing on that as we continue. Let us go with Isaiah chapter 7. We will be dealing with 2 chapters. Yes, Isaiah chapter 7. Oh, by the way, come here, sister, please. Please write Assyrian Confederacy in different point of view. No, Assyrian Confederacy in different angles. Pag nag-study po kami ng Assyrian Confederacy, makikita po natin ito sa iba't ibang anggulo. Okay? And I will be giving you some of the pointers para maintindihan po natin. Assyrian Confederacy in different angles. I'm sorry. Yan pala. Different angles. Number 1, Daniel 11 study. The whole chapter of Daniel 11. Yes. And then, number 1, Daniel 11. What? Again. Madali lang sana kung may projector. Yeah. Pero hanggang sa ano lang. Okay, so Daniel 11, that is a whole chapter, and we will end up in Daniel chapter 12. But 12 verse 1. But we're not going to deal with those verses. Now, another one, number 2, is Nahum's War. Nahum chapter 1 and chapter 2. Nahum's War. Nahum's War. Okay, this is Nahum's War, that is chapter 1 and chapter 2. This is Assyrian Confederacy still. 1 and 2. Next. Chapter 1. Yes, chapter 1 and 2. Chapter 1 and 2. Chapter, just CH, and then period. Chapter 1 and 2. There you go. So, third is, we call it, we are very, very much familiar with it, Jacob's time of trouble. Of trouble. Of Jeremiah chapter, that is Jeremiah chapter 30. Jeremiah chapter 30. 30. Fourth, Isaiah 7 and 8 Confederacy. 7 and 8 Confederacy. Okay, wag naman nalagyan ng Confederacy. So, nandito po yung ilan, the 4 horns and the 4 carpenters of, number 5. 4 horns and 4 carpenters. 4 horns and 4 carpenters. 4 carpenters. That is Zechariah chapter 1, verse. Can you check it, bro? Zechariah chapter 1, 18, kung hindi ako nagkakamali. 4 horns and 4 carpenters. Okay. Number 6, Jonah's message. In the light of Jonah's message. Yes, please. 6. Yes, please. Ano ba yan? Okay. Of Jeremiah 25. And last, as far as I can remember it, last, number 7, the whirlwind of the Lord. Of Jeremiah chapter 25. Okay, whirlwind of the Lord of Jeremiah chapter 25. Thus far, ito lang po yung naalala, but we can move in different angles. Okay. Oops. Okay. Bakit po ang rod ay
Napakaraming iba't ibang topic with this particular study. Ito po ang sinabi ng inspiration o sinabi po ng Rad. Okay. This truth, ito po ay nakasulat sa 2TG. Sister, don't move from here. I want you to stand as long as I stand. As long as I stand, you stand. 2TG, number 44, page 51. This truth. So ito pong truth na ito, 2TG. 2TG 44, page 51. Now let's read. We will please copy it at i-erase natin yan every 44, page 51. Sabi po nito, this truth, that is the Assyrian Confederacy, truth, supersedes all truths. So kahit ano pang katotohanan ang alam po natin, mga kapatid, if we have no understanding with this truth, it will not bring us to the kingdom. Sabi po nito, for without it, your other truths will not profit you. Hindi na po tayo makikinabang, hindi natin mapapakinabangan ang ibang katotohanan. Will not take you into the kingdom. It is the last mile of all the miles. Kung tayo po ay naglalakad, tayo po ay nagbiyahe from Bayugan going here, this truth ay kumbaga para siyang tulay na giba. Kung wala yung tulay na yon, hindi tayo makakarating dito sa Bethel. It is the last mile of all the miles of our faith through life that takes us home. We have gone this long. Let us therefore keep on our going right onto the glory land, which is no longer beyond the horizon. The mile ahead. Ito pong milyahe, itong huling milyahe na ito, is indeed the last mile that will take us home. This is the last mile that will take us home. Now, going back to this point, mga kapatid, since we are living in this period, this is United States of America, this is the present world, the United States of America will lead all this. Now, in this period, Ezekiel 9 is going to happen. Dito po mangyayari yun. Before we enter Sunday Law, bago tayo pumasok sa Sunday Law, lilinisin muna ng Panginoon ang bayan niya. And we will enter into the promised land. Dito pa rin yun. Now, that is where we are going to be headed. Now, open Isaiah chapter 7, verse... Let's go with verse 1. Yes, please. English? Meron mo ko ng... English? Meron po ko ng Bible mo kuya. English ang babasahin. Bisaya, mas okay. Kung kaya sa Bisaya, pakicheck nyo lang po sa English kung pareho lang ha. Yes, please, sister. Ug nahitabo sa mga adlaw ni Akas, ang anak nga lalaki ni Jotham, ang anak nga lalaki ni Uzias, ang hari sa Huda nga si Risen, ang hari sa Syria ug si Peka, ang anak nga lalaki ni Remalias. Okay. So ito pong Isaiah chapter 7, lahat po ito ay history. Titingnan mo natin sa history. Okay, this is Isaiah 7. So, kalimutan muna natin itong Daniel 11, Nahum's War, but I will be touching some of it. Jacob's time of trouble, magdaanan ko rin ito ng konti, but we will be dealing with this fourth one. Ito pong tinatawag na Isaiah chapter 7 and 8. Now, the four horns and four carpenters, we will be dealing with that next time. Jonah's message and the word will of the Lord sa mga susunod nating pag-aaral if given a chance. Now, continue sister. So, ang pinakita doon is Judah and Syria. Right? Okay. Judah and Syria. Hari Continue. sa Israel. Nangadto sa Jerusalem aron sa pagpakigubat bato kaniya, akan sila wala makadaog bato kaniya. Okay. So, sino ang magkasama dyan? Sa ayon sa binabasa mo, sister? That is Okay. So, and it came to pass in the days of Ahaz, the son of Jotham, the son of Uzziah, king of Judah, that Rezin, the king of Syria, and Pekah, the son of Remaliah, king of Israel, went up toward Jerusalem to war against it, but could not prevail against it. Now, pakitanggal mo po yung sa taas. So, first po natin titingnan sa Confederacy is number 1.
the Assyrian Confederacy, which is the United States of America. Yes, please. Okay, now, meron po tayong mga bansang pag-uusapan. Number 1 na bansa na nakalagay po rito is Judah. Please put Judah. Ang hari ay si Rezin. Sorry. Hari ay si Jotham. Ahaz. Akas sa Bisaya. Ahaz sa English. Tapos, sa Syria, si Rezin. Tapos, sa Israel, or yung 10 tribes, si Pekah. Tama ba? Si Pekah? Son of Remaliah. Si Pekah, hari. Yan po ang hari ng Israel. Okay. So, pakidilit. Okay. Tatlo pa lang po yung haring nakikita natin. Tatlong kaharian pa lang. Judah. Sino po ang Judah? Anong tribo ang Judah? Benjamin. 2 tribes. Sino ang 2 tribes? Benjamin and Judah. So ito po yung Judah. 2 tribes. Syria, hidden nation or Gentile, tapos Israel. 10 tribes. So ito po yung 10 tribes. 2 tribes and 10 tribes. Now, ang ginawa po noon, sang-ayon po rito, si Rezin at saka si Pekah, nagkasundo silang dalawa. Nag-confederate sila. Ito po yung history, ha? Religious o hindi? Ha? Religious o hindi? Syria. Civil. So, civil and religion. Nagsamnit pwersa. Itong pagsamnit pwersa nila, ang kalaban nila sino? Sino ang lulusubin nila? Judah. Si King Ahaz. So, nag-usap si Pekah at saka si Rezin. Sabi niya, tara, magsanib pwersa tayo. Malis ang Judah. Kakayanin natin yan. Sabi niya, kunti lang sila eh. So, yun ang nangyari. Verse 2. Ug ang balay ni David, gisuginlan nga ang Syria, nakigsagabay kang Ephraim. Okay, stop it. So, ang tawag sa Judah, House of David, pakilagay mo. Doon. Sumpay na Dugtong mo dito. dugtong sa 2 tribes. Si kuha na lang na. Dili, ana lang. Full na lang. Hindi ko abot eh. Dahil sa kasalanan yan, kaya ganito ang height natin. Bumaba ba? Kasi sa kasalanan, ganun yun, di ba? Dati matangkad man sila, nung nagkasala na tayo, lumihis na tayo. Hindi ibig sabihin mas marami akong kasalanan sa inyo, ha? Okay, now let's continue. So, yes please, put there, House of David. Ang ibang tawag sa Judah. Okay? David. Tapos dyan sa 10 tribe, ang ibang tawag dyan is Ephraim. Okay. So, yung Syria at saka yung Israel, which is Ephraim, ay nagsanib puwersa at gusto nilang lusubin yun pong Judah. Ngayon, hindi ko natin babasahin lahat ng verses. We will jump kasi hihingi ng tulong itong Judah. Yang Judah hihingi ng tulong sa Assyria. Doon tayo sa the Lord shall bring upon thee and upon thy people and upon thy father's house days that come from the day of Ephraim. So, wait lang. Punta tayo sa verse. Continue tayo. Patuloy natin. Tuloy tayo sa verse 3. Sige, tuloy. Unyang iingon si Jehovah kang Isayas, lumakaw ka karon aron sa pagtagbo kang Akas. Ikaw o si Sirhasub, nga imong anak, Okay. sa tungoy sa kanal sa linaw, nga sa taas, sa alagayanan sa yuta sa maglalaba. Okay, so sabi ng Panginoon kay tawag ito kay Isayas, sabi niya, sige, punta ka. Puntahan mo yung Judah. Puntahan mo yung Judah. Pagpunta mo sa Judah, ito ang sasabihin mo. Anong sasabihin ni Isayas at saka ng kanyang anak? Verse 4. Ug ingnon mo siya pagbantay ug paghilom, ayaw kahadlok. Okay, stop it. Let's stop there. Sabi niya, makinig ka, tahimik ka lang, wala kang gagawin. At sabi ng Panginoon, do not fear.
huwag ka matakot. Yun ang sinabi niya. Neither, Ni paluyahon mo ang imong kasing-kasing. Okay. Tungod niining duruha ka mga ikog sa nagaasong nga pabilo. that is, yung Syria at yung dalawang buntot ay yung Syria at saka yung Israel. For, Tungod sa mabangis nga kasuko ni Risen, hari sa Syria ug sa anak ni Rimalay. okay, so ito ang nangyari, no? Sabi niya, sige, huwag kang matakot. Sabi ni Isaias, sabi ng Panginoon kay Isaias, sabihin mo ito kay Huda, kay Ahaz. Now, verse 5. Tungod kay ang Syria, ang Ephraim ug ang anak ni Remalias nagatinguha og daotan batok kanimo nga nag-ingon. Huwag matakot dahil masama itong Syria at Israel. Kapag ka pala masama ang bansa, pag masama ang nasyon, huwag natin katakutan. Bakit? Kasi walang hindi nila tayo kaya as long as ang Diyos ang nasa atin. Verse 6. Manungas kita batok sa Huda ug atong samukon kini. Mhm. Gato kining bungkagon alang kanato ug ibutang ta ang usa ka hari sa taliwala niini ang anak ni Tabil. Ang galing ng Syria at saka Israel, oh. Sabi ng Syria at saka Israel, tara, puntahan natin, lusubin natin yung Juda. Pag natalo natin yan, mag-set tayo ng hari doon sa Juda. Yun ang gagawin nila. Ang ganda ng plano nila, di ba? So gusto nilang mag-rule dito sa Juda. Pero anong gagawin ng Panginoon? Continue. Kaya ang ulo sa Syria, mao kini ang ingon ni sa Ginoo nga si Yoba, kini dili mo tindog ni manginabog. Verse 8. Yes, verse 8. Kaya ang ulo sa Syria mao ang Damasco, ug ang ulo sa Damasco mao si Risen. Okay? Ug sulod sa kanuman ug 5 ka tuig, ang Ephraim mabungkag aron kini dili mamahimong usa ka katawo. Hoy, nako. Ang pangako ng Panginoon, pag ito'y mangyari, itong Israel, hindi na siya magiging isang bayan. Mabubuwag yan. Buburahin ng Panginoon ito. Now, verse 9. Ug ang ulo sa Ephraim mao ang Samaria, ug ang ulo sa Samaria mao ang anak ni Remalias. Kung Okay. kamo dili mo tuo sa pagkatinuod, kamo dili mamalit. Ay, ito ang sinabi ng Panginoon. Kung hindi kayo maniniwala, hindi ka kayo liligtas na. Sabi ng Panginoon. Now, moreover, Og si Hiyuba misulti pag-usab kang akas nga nagaingon. okay? Pangayo og timaan kang Hiyuba nga imong Dios. Pangayo niini bisan sa kahiladman kun sa ibabaw sa kalitasan. Uy, sabi ng Panginoon kay Ahaz, ngayon, humingi ka sa akin ng sign para maniwala ka na talagang gagawin ko at hindi mananalo sa iyo itong Syria and Israel. By the way po, para po mas maintindihan po natin, ito 10 tribo, ito plus itong Syria, napakalaking bansa, malaking bansa against sa kakatiting. Kumbaga po mga kapatid, 1:20 ang labanan. Or even more, 1:30 maaari. Ganon kakapangyarihan ang Syria at ang Israel. Now, sabi ng Panginoon kay Ahaz, kung hindi ka niniwala sa akin, magpapakita ko sa iyo ng sign. Magsabi ka lang anong sign ang gusto mo. Verse, continue. Apan si Akas miingon, dili ako mangayo, ni manulay ako kang Hiyuba. Sabi niya, ay, wag ka mag-alala, Panginoon. Hindi kita susubukin. Naniniwala siya, no? Naniniwala siya. Yes, yung Juda. Yung si Ahaz, sabi niya, hindi kita susubukin, Panginoon. Naniniwala ako sa iyo. Continue. Ug siya miingon, panimati kamo karon o balay ni David. Jutay rabang butang kaninyo ang pagsamok sa mga tao aron inyong pagasamukon ang Dios usab. Sabi niya, so makinig daw po tayo. Guguluhin pa ba natin ang Diyos? Sinabi na ng Diyos na hindi ito mangyayari. Guguluhin pa ba natin siya? Verse 14. Busa ang Ginoo gayud mao'y muhatag kaninyo og usa ka timaan. Okay, I want you to stop there. This is a prophecy. Bakit po natin prophecy? Bakit po natin sinabing prophecy? Alam po ba natin kung kailan nangyari ito? Anong mga year? Sa time nila, prophecy. Ito pong event na ito na nag-confederacy ang Syria at saka Israel. Napakatagal na nito. Wala pa po 700. si Jesus Christ. Ano po? 725? Ito pong Confederacy na yan. confederation nito, 725 BC. Ganun katagal na, nagsabi na siya. Pero ang sign na sinasabi rito, ay anong sign? Malayo pa. Behold, pakibasa, behold, verse 14. Ania karon ang usa ka ulay manangkon ug mag-anak ug usa ka anak nga lalaki ug pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Okay. So ipinagitna po mga kapatid, bagamat ang pinag-uusapan natin ay itong tatlong ito,
abay pinagitna yung si Jesus Christ. Naniwala naman tayo si Emmanuel, si Jesus Christ, di ba? Na yung prophecy patungkol kay Jesus Christ. So, lagyan mo ng cross sa baba. Cross. Okay. This cross is the dividing point dito po sa atin pong typology. Ibig sabihin, meron palang typology. Kung noon, ito yung events, meron din pong events na nangyayari sa ating kapanahunan. Ang pinaka-sign natin is the cross. Yung pagkapanganak ni Jesus Christ. Now, let's continue. Anong gagawin dito? Pamilyar na pamilyar tayo dito sa statement na ito. Butter? Mantikilya o dugos mo iyang pagkanon hangtod sa iyang pagkahibalo sa pagsalikway sa dautan o sa pagpili sa maayo. Okay. So, hindi naman dumating itong event na ito sa panahon ng Syria and Israel na event. Okay? Pansinin po natin, no? Hindi po nangyari ang Syria at Israel na konfederasyon nang si Jesus Christ ay pinanganak. Hindi po nangyari yun doon. Napakatagal ng panahon ng lumipas bago tayo nakarating dito. Okay? Bago tayo nakarating sa birth of Christ. Now, continue. Let's jump. Now, the Lord, siyo ba magadala sa ibabaw kanimo o sa ibabaw sa imong katawhan o sa ibabaw sa balay sa imong amahan sa mga adlaw nga wala pa mahinabo gikan ni adtong adlaw sa pagbulag sa Efraim gikan sa Huda bisan ang hari sa Asiria. okay. Now, the story continues. Ang ginawa po ng Panginoon, ay ipinadala po niya yung pong Assyria. So, pakilagay mo rito Assyria. So, 4 na bansa lang po yung pag-uusapan natin dito sa Isaiah. Now, si Judah at saka si yung Assyria, nagsama din. Nagkaroon sila ng kasunduan. So, kumbaga, meron silang pact. Sa Judah na po na. Yes, sa Judah naman ito. Okay? So, ano ba? Nag-confederate din sila. Pero actually, it's not confederate na talagang confederate dahil pinahintulot ito ng Panginoon dahil sinugo itong Assyria ng Panginoon para buwagin itong Syria-Israel Confederacy. So, anong ginawa? Patuloy tayo, sister. Og nahitabo ni atong adlaw nga sitsitan hiyo ba ang langaw nga anaa sa kinatumyang dapit sa mga suba sa Ehipto ug ang putyukan nga anaa sa yuta sa Assyria. Sinulsulan, maganda ito, no? Sinulsulan ng Panginoon itong Egypt and Assyria. Sabi niya, puntahan mo yun. Puntahan mo yung Judah. Tulungan mo yun. Yung Assyria, tulungan mo yun. So yun ang ginawa niya. Tapos ano nangyari? Og sila manganhi og silang tanan managpuyo sa mga walog nga biniyaan og diha sa mga pangas sa kapangpangan og ibabaw sa tanang mga tunok nga alad og ibabaw sa tanang pasigsibanan. So, magaling ang Panginoon, no? Ang ginawa niya, since hindi alam naman ng one in number, talagang lugi ito, yung Judah. Pero ang ginawa ng Panginoon, ginamit niya yung world, yung mga Gentile, para talunin itong Syria and Israel. Ang ginamit niya ay Assyria. Ngayon, anong ginawa ng Assyria? Next verse. Netong adlaw pag-aagilan sa Ginoo sa ig-alagil nga inabangan ang bahin sa suba, ang mga bahin sa suba. Bisan ilakip ang hari sa Assyria, ang ulo ug ang buhok sa mga tiil ug ang bungot usab pag-uton ini. So ang ginawa po mga kapatid, this is a very interesting one. So ang ginawa ng Panginoon, sinugo ang Assyria para talunin ang Syria and Israel. So lusog sila, no? Nag-ready na itong Syria at Israel marching papunta sa Judah. Tapos pag marcha nila papunta sa Judah, here comes Assyria conquering them. Now, another prophecy na hindi natupad sa panahon nito. Verse 21 and 22. Verse 7. Universal Daily. The three universal days. Just Universal Daily. Pakibasa yung verse 21 and verse 22. Og mahitabo ni atong adlaw nga may usa ka tawo nga mag-alima sa usa ka nating baka ug duha ka karnero. Ug mahitabo nga tungod sa pagkadaghan sa gatas nga ilang ihatag nga siya magakaon og mantikilya kay ang tagsa-tagsa nga mahibilin sa taliwala sa yuta magakaon sa mantikilya og dugos. Okay. So yung statement na yan, verse 21 yan. 21 and 22. Okay. So nabasa mo na yung both. Sorry.
Kaya kailangan natin, there you go. So, this prophecy, so kanina meron na tayong prophecy na ang sign sa mga events ay yung panganak ni Jesus Christ. As I mentioned, hindi yun nangyari sa sinauna. Hindi yun nangyari sa events na ito. 700 past. 25 BC. Okay? So, hindi pa yun nangyari. Now, ano nangyari po doon? Meron pong nakita si Isaiah na meron daw pong lalaki, tapos 2 tupa, at isang batang baka. Yangkaw. By the way, sino po nakarinig na po itong study na ito? Brother Seth? Sino po familiar dito? Now, doon po sa mga nakakapamilyar na dito, alamin natin, ano-ano ito? 2 sheep? Saan po ito? The 2 sheep represents? Old and New. Old and New Testament. This one? Spirit of prophecy. Spirit of prophecy. The volume of the Spirit of prophecy. Ito yung pinagkukuhanan ng baka. Merong Gatas. nag-alaga sa kanila. Gatas. Thank you. Gatas. Ito yung kinukuhanan ng gatas. Itong dalawa. Amen. Yan ka. Napakaraming gatas nito. Sa sobrang dami, kayang pakainin even buong mundo. Amen. Okay? Sobrang dami nito. Pero merong nag-alaga sa kanila. Isang lalaki. Sino yung lalaki? Prophet. Sino yung prophet? Brother Victor. Okay. Hindi pa pwede kahit sino yan. So, yan yung ito ang gumawa ng pagkakataon. Ito yung nag-churn. Ano ba yung churn? Nag-process para magkaroon tayo ng tinatawag na meat o yung matigas na pagkain, which is found in the rod. Meat and juices. So this is the Old and New Testament, the Bible, the spirit of prophecy, the writings of Sister White. May gatas, may truth, kaya lang hindi pa siya naintindihan. Early writings, merong 144,000, hindi naunawaan. Merong papalangwid, hindi natin naunawaan. So, all of it is found in the rod at siya po yung gumawa nun. Now, if you want a detailed study of this said topic, please, you may ask Brother Will Jury here or me. Or Brother Art and the rest of the brethren na alam itong topic na ito. Okay, yan ay pag-ano lang, invitation na good. Okay, now let's continue. So this is how the prophecy works. Okay? So, hindi maunawaan itong Isaiah 7 not until dumating ito. Itong event na ito. Nung hindi pa ito nangyari, mga kapatid, kahit basahin ninyo, basahin ang Isaiah chapter 7 and Isaiah chapter 8, we're going to understand it. Na meron pala itong kinalaman sa atin. Now, let's continue. Kasi Emmanuel yung sign eh. Ha? Emmanuel Kasi kasi isipin ninyo, ang layo-layo ng Emmanuel dito, yung cross, napakalayong panahon yan. Tapos, ang matindi pa nun, umabot pa sa ating kapanahunan ng year 1930. Kaya nakakalito talaga. Para maintindihan natin ang lahat ng bagay na ito. Now, let's continue reading the verse. Next verse, sister. Verse 23. Kung may tabo ni itong adlaw nga sa tag sa kadapit nga dihay usa ka libo ka mga balagon nga nagbili og usa ka libo ka buok nga salapi. Mutubo ang sampinit ug tunog. Now continue. Uban ang mga udyong ug pana may usa nga moanha tungod kay ang tibuok yuta mahimong kasampinitan ug katunukan. Okay, let's stop it. This event ay yun po yung nangyari after na ang Syria and Israel matalo ng Assyria. Kay biniyaan. So talagang iniwan ng Israel ang sa Diyos. Pinangalat sila sa iba't ibang bansa. Now, let us go with verse. Punta tayo sa anuhin natin yung yes. We will go with chapter 8. Now, let's go with verse 1. The longest name. Og si Jehova miingon nga nako, kumuha ka og usa ka dakong panit nga sulatanan ug sulati ang ibabaw ni ana sa dagang sa usa ka tawo. Alang kang Maher-Shalal-Hash-Baz. Okay. Si Maher-Shalal-Hash-Baz ay hindi literal na pangalan o na tao. Okay? Ano ang representation ni Maher-Shalal-Hash-Baz? Kung si Emmanuel ay pinanganak, itong si Maher-Shalal-Hash-Baz din pinanganak. Okay? Mga kapatid, this is sad to say, but it represents you and me. This Maher-Shalal-Hash-Baz represents you and me. Bakit? Ano ang alam itong Maher-Shalal-Hash-Baz? Continue tayo. Ug akong kuhaon alang kanako ang mga saksi nga matinumanon aron sa pagtimaan si Urias ang saserdote ug si Zacarias ang anak nga lalaki ni
Eberekias. Okay, so yan yung mga event at mga pangalan na nakasulat sa yun yung actual event na nangyayari. But yan ay prophecy. Now continue sa verse 3. Ug ako nakigtipon sa manalagna nga babae ug siya man nanangkon ug nanganak sa kabata nga lalaki. Unya mingon siya baka nako tawgon mo ang iyang ngalan Maher-shalal Hasbaz. Okay, ano ang ibig sabihin ng Maher-shalal Hasbaz pala? Tingnan natin sa Biblia ha, kung anong ibig sabihin ng Maher-shalal Hasbaz. Kaysa dili pa ang bata makakat-on pagtawag, amahan ko ug inahan ko ang mga bahandi sa Damasco ug ang inagaw sa Samaria pagakuhaon sa atubangan sa hari sa Assyria. Okay. Bago daw si Maher-shalal Hasbaz, ang alam lang pala niyang sabihin, mama, papa. Pero bago siya makapagsalita ng mama, papa, ay sisirain na or gigibain na ng Panginoon itong Syria and Israel Confederacy. Wawasakin yan. Let us remember na this Isaiah chapter 8 is after the birth. Tingnan po natin ha. Sa continuation, after the birth of Christ, mangyayari pa itong paggiba ng Panginoon dito sa Syria and Israel. Kasi pinanganak muna sa verse 7 eh. Tapos dumating muna ito bago niya sisirain ito. Tama? Ganun yung sequence. But, mga kapatid, siyempre may actual event na nangyari noon. Paano ba sinira ng Panginoon ang Syria at Israel? Yun yung kay Assyria. Pero itong Assyria naging mapagmalabis. Alam po ninyo kung anong mapagmalabis sa Tagalog? Ay sa Bisaya? Ha? Ano yung mapagmalabis? Ha? Abusado, no? Oh. So after niyan, after nitong Judah, pakihanap ko nga Sennacherib. Sennacherib. Yes, please. Isaias. Saan po nakalagay? Sennacherib. 35. Okay. So after ilang mga taon, so tinalo, ito yung type ha, sa sinauna ito. Sa type muna tayo, balik tayo sa type. Yung Israel at saka Syria, tinalo ng Assyria. Napalitan yung hari nito. Mga tatlong hari yata ang lumipas. Pag tatlong hari, nandyan si King Sennacherib. So, isa sa pinakakilalang Bible character, si King Sennacherib. Naging hari, nandyan? 35. Second Kings. Ano po? Second 2 Kings. Kings 18 verse 13. Okay, second Sa Isaias meron. Kings 18. So, ito bang nangyari? Itong Assyria, naging mapagmalabis. After niyang talunin ito, dumaan ang tatlong hari siguro, kung hindi ako nagkakamali, 3 kings. Pagkatapos, naging hari si King Sennacherib. Itong si King Sennacherib, 37, 36. itong si King Sennacherib, Isaias gusto niyang papag-alayin lagi ito. Tinaasan niya yung tax. So sabi ng King Sennacherib, 37, 36 kailangan niyo magbigay sa akin ng Isaias. ng 37. tax. 37. Ha? 36 verse 36. Ito po interesting ha. Kasi pagbigay niya ng buwis, yung pong hari ng Judah, yung 2 tribes, nagkikit-kit. Verse 36. Abang nagkikit-kit ba tawag yan? Yung may maliit na ganito to. Nagtatapyas ba? Ng ginto. Doon sa kanyang templo. Nagtiltil. Nagaganyan siya, nagtitiltil siya, kukuha siya ng konti para lang pambayad doon sa King Sennacherib. Kasi takot siya eh. Sa Assyria. Sabi niya, kailangan magbayad talaga tayo ng buwis. Meron na namang isang tao doon, sabi niya, hindi, huwag tayo magbabayad. Kasi ganito, ganyan, kaya natin yan. Sabi, hindi, matatalo talaga tayo rito, malaki itong Assyria. Okay, so, verse ano yung sinasabi mo bro? Verse? O yung event na mismo. Isaias 37, 36. Isaiah 8:37? 37. Isaiah 37, thank you so much bro. 36. Sige, Sa basa event na mismo. Sister, Start sa 36. yes please. English. No, Bisaya. Ug ang manulunda ni Hioba migula og gipamatay sa kampo sa mga Asiryanhon. Ang usa ka gatos ug kawaluan ug 5,000. Ug sa pagbangon sa mga tao sayo sa pagkabuntag. No. That is Yung sa when actual na yan. killing na yan, di ba? Wait, bago tayo dumating dyan kasi nagkikwento muna tayo. Akala ko yung actual event. Okay, so ganito po yung nangyari. Magplano No? muna. Okay, so yung King Assyria, talagang, inaano to? Tawag dyan? Iniipit. Dito yun sa Iniipit niya. Sabi niya, hello brother Wilby. Tapos, brother Wilby mo? magkawat. Sabi ka nakita, so brother Wilby. Okay, so, Doon pa pala tayo sa ano. doon pa tayo sa, nasa first Kings ito. Sige. First Kings or second Kings? So, second Kings, right? 18? Second Kings 18.
So, si King ng Assyria, si King Sennacherib, sabi niya, kailangan nyo magbayad sa amin ng buwis. Pero meron itong hidden agenda kasi. Alam niyo po kung anong hidden agenda nito? Ang hidden agenda niya, throne over Judah. That is the main reason kung bakit niya iniipit yung Judah. Sabi niya, ipitin natin ito. Kailangan na pag naipit natin to, bibigay ito. Pag bumigay ito, atin ang Judah. Pero ang sabi ng Panginoon sa hari ng, please remind me of the name of the king of Judah that time. Pakicheck nyo nga po kung sino ang hari ng king of Judah. Hezekiah. Sino? Hezekiah. Hezekiah? H-E? Okay. Hezekiah. So si King Hezekiah, sabi niya, parang mauubos talaga tayo nito. Pati yung kayaman natin, pahirap na tayo ng pahirap Pahirap tayo ng pahirap kasi pinalibutan sila ng mga armies nitong Assyria eh. Si King Sennacherib, nandun na. So nag-ready na sila, no? Nasa labas sila ng kampo nitong Judah. Eh ayaw talaga bumigay ng Judah. Naniwala talaga sila sa pangako ng Panginoon na sila'y mananatili. Ang ginawa ng Assyria, sabi niya, hindi pa rin kayo nagpadala sila ng mensahero. Na, check mo nga kung sino yung mensaherong pinadala. Rimalia man siguro yan. Pakicheck nyo nga kung sino yun. Pagpunta niya, sabi niya, punta siya na lang, sabi niya, hindi talaga kayo magbibigay, hindi talaga kayo susuko, lulusubin na namin kayo. Sabi ng Panginoon, hindi, sabi ng hari, hindi kami susuko, hindi kami aalis dito, ganito, ganyan. Sabi ng counselor ni Hezekiah, hindi, kailangan natin sumuko, bibigay tayo nito. Pero mayroong propeta ang Panginoon sinabi, hindi, this day, ibibigay ko sa inyo, sa inyong kamay, ang Assyria. And what happened? Yun po yung nasa Isaiah chapter, bakibasa na yon. Isang gabi, kinaumagahan dapat lulusubin na ni King Sennacherib ang Judah. Ready to, kumbaga, ngayon mayroong missile, babagsakan na ng missile ang Judah. Pero ano ginawa ng Panginoon? One night? 37-36. Isaiah. 37. Isaiah 37. 36. Yung binasa mo kanina. Ug ang manulunda ni Hioba migula ug gipamatay sa kampo sa mga Asiryanhon, ang usa ka gatos ug kawaluan ug 5,000. Ug sa pagbangon sa mga tao sayo sa pagabuntag ania karon kining tanan mga minatay. 37. Busa si Sennacherib nga hari sa Assyria mipahawa ug milakaw ug mibalik ug mipuyo didto sa Nineveh. So ang nangyari kay King Sennacherib. So si King Sennacherib tulog siya, no. Pag tulog niya, sabi niya, sige, tulog na tayo kasi bukas lulusob na tayo. All is ready na. One night, isang gabi, nagpadala ang Diyos ng isang anghel. Pagpadala ng Diyos ng isang anghel, inubos 185,000 soldiers of the Assyrians. Ubos, patay lahat. Paggising ni King Sennacherib, uy, anong nangyari dito sa tao ko? Ubos man. Taka si King Sennacherib. Pagtaka si King Sennacherib, pumunta siya doon sa Nineveh, sa capital city ng Assyria. Yung Nineveh po is capital city ng Assyria. Sabi niya, doon siya nagstay. Pinatay po ito. He was assassinated. Ng kanyang mga anak. Isa sa kanyang anak. Sa anak niya. Si King Sennacherib. Namatay ito. So, this is all happened in the past. Remember that si Judah, mga kapatid, ay na-spare. Anong spare? Gikaluyan sa Ginoo. Giluwas sa Ginoo. So say, dito sa Assyria. Now, we will be dealing with the anti-type. Lahat na, yung apat na yan, mga kapatid, ay meron po siyang typology. Ibig sabihin ng typology, kung noon nangyari ito, meron itong kahalintulad ngayon. Katulad ng tupa. Di ba yung lamb, meron siyang kahalintulad nung dumating si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ yung tinutukoy. Yung sanctuary, may katulad ngayon. Yung rod, may katulad ngayon. So, ganun din po itong Assyria. Now, let us go to Isaiah, Symbol Code Volume 13. We'll be dealing with Symbol Code Volume 13. Ha? Wala ka niyan. Dito lang tayo meron. Zechariah 30, Symbol Code Volume 13. Papasok tayo ngayon sa Isaiah chapter 8. Doon tayo sa Isaiah chapter 8. And this is a very interesting one, mga kapatid. Wait.
Meron pa pala akong babasahin. Okay. Brother Seth, pakibalik yung Assyrian, yung world history. Kasi meron akong tuturo dito. Okay. Symbolic Code, Volume 13, number 3, paragraph, numbers 3 and 4, page 10. So, most of our Adventist brethren, madalas na natin narinig ay yung pong tinatawag na reassertion of the Roman Empire. Marami po sa atin ang nag-iisip na ibabalik pa sa luklukan ito pong Roman Empire. Tama ba? Na mayroong mangyayari pa uli. But remember na ang 666 ay hindi po Roman Empire. This is an image. Ano pong ibig sabihin ng image? Salamin. Ako yung tao, yung imahe nasa loob ng salamin. Ang gagawin ng United States of America, gagayanin niya yun pong ginawa ng Roman Empire. But under the rulership of the United States of America. With this one. So this is the image of the beast. Ibig sabihin, gagayanin ito pong papacy. Kung ano yung ginagawa ng papacy, yun, pagsasama-samahin, subukan niya lahat, pagsama-samahin ang lahat, yun po yung kanyang gagawin. Ganon ang gagawin nitong United States of America. Ito yung plano niya. Now, all those, kung bakit importante po ito mga kapatid, itong Assyrian Confederacy. Sabi rito, all those who are not expecting this confederacy, but instead are expecting next the reassertion of Roman Church supremacy or the Battle of Armageddon. So meron pa nagkuha, gusto nilang makarating sa Battle of Armageddon, baka mangyari yun. Mangyayari naman talaga yun, pero kung yun ang hinihintay natin ahead of time, sabi po rito, or something else are going to fall into this snare. Ibig sabihin, ito palang Assyrian Confederacy ay patibong. Mamaya-maya, alamin natin bakit naging patibong yung Brother Terra. Or something else, for it will appear to them harmless. Ito palang Assyrian Confederacy, ang tingin pala nila rito, nang marami rito, ay okay lang ito, pwede lang ito. Pasok lang tayo rito. Now, for it will appear to them harmless and perhaps even a good thing, but it will be their trap. Okay ra ito. Dahil So, mabuti man ang kanilang pakay. True. Now, let us go with Isaiah chapter 3 verse 25. Sa Spirit of Prophecy din. Isaiah chapter 3 verse 25. Yes, please. Tatay. Ang imong mga tao, mga tukan, tinalo sa espada. O ang imong tao, natusgan, mga tukan sa gubat. Oh, okay, dyan lang po yan. Naintindihan po ba natin itong statement na ito at kailan ito mangyayari? Alam ba natin kung kailan mangyayari ito? Punta ka sa Spirit of Prophecy. I-type mo sa Spirit of Prophecy, open and close quotation. Nasa volume. Sorry. Mighty in the War. Mighty in the War. Hanapin mo yung nasa letter manuscript. Ilan lang yan sila nandyan? Yung sa letter manuscript ang buksan mo. You have it? Wala ka? Sa ano, Brad? Volume 1. Alam ko sa volume 1 pero mas gusto ko yung maganda yung nasa statement ng letter manuscript. Pwede rin yun i-back up yung ano. 270. Ano po? 270 ng volume 1. Yeah. Paragraph 1. Yan yung madalas natin ginagamit. Testimonies for the church. Volume 1, 270. Pero dito po ako sa letter manuscript. Common passage yun. Yeah, that's a common passage. Okay. Now, let me read it. Let us go, not letter manuscript, Review and Herald. If I am not mistaken, let me check it. Review and Herald.
Okay. Dito tayo sa Isaiah chapter 3 verse 25 commentary. Review and Herald, April 25, 1871. Ano? Okay. Review and Herald, April 25, 1871. Basa po tayo. Sabi po rito. Yes. In the time of distress. In the time of distress. Sa paragraph 2 ka muna. Yes, please. In the time of distress and perplexity of nations, there will be many who have not given themselves wholly to the corrupting influences of the world and the service of Satan, who will humble themselves before God and turn to Him with their whole heart and find acceptance and pardon. Okay, those among Sabbath keepers. Those among Sabbath keepers who have been unwilling to make any sacrifice but have yielded to the influence of the world are to be tested and proved. Okay, tingnan natin kung ano yung to be tested and proved. Kasi ang alam lang natin na testing time and proving time ay yung Babylonian period, which is Sunday law. Yun lang yung alam natin. Now continue. The perils of the last days are upon us, and a trial is before the young, which they have not anticipated. They are to be brought into most distressing perplexity. The genuineness of their faith will be proved. They profess to be looking for the coming of the Son of Man, yet some of them have been a miserable example to unbelievers. So, ang nangyari pala, itong mga Sabbath keepers, imbis na maging totoo sa kanilang pagiging mga pananampalataya, mga kapatid, nagiging katitisuran sila among believers. Now, continue. They have not been willing to give up the world, but have united with them, have attended picnics and other gatherings of pleasure, flattering themselves that they were engaging in innocent amusement. Okay, continue. Yet I was shown that it was just such indulgences that separate them from the world. Oy, from pero God. isipin po ninyo ang nakita niya hindi po yung pag-give in sa Sunday law. Pansinin po natin sa statement. Ang kanya lang pag-give in, sa ayon dito ay yung pong worldliness. Yun lang yung kanyang, dahil nakita ni Sister White, ang nag-separate lang talaga or yung naging dahilan lang kung bakit hindi ito maligtas, worldliness. Hindi dahil sa Sunday law. Now let's continue reading. God owns not the pleasure or amusement seeker as His follower. Okay. He has given us no such example. Those only who are self-denying and who live a life of sobriety, humility, and holiness are true followers of Jesus. And such cannot engage in and enjoy the frivolous, empty conversation of the lovers of the world. Okay, now, we will be dealing or we will be heading doon sa Isaiah chapter 3. What is this Isaiah 3? At napakaganda ng statement ng inspiration dito. Continue. Isaiah 3 was presented before me. Ipinakita kay Sister White ang Isaiah 3. At ano daw ito? I was shown that this prophecy has its application to In these the last days. last days. And The reproofs are given to the daughters of Zion who have thought only of appearance and display. okay. Now, the men shall fall by the sword and the mighty in the war. Ito yung nasa Isaiah 3:25. Note this one carefully. I was shown that the scripture will be strictly fulfilled. Oh man, this prophecy will be strictly fulfilled. Anong sabi nga sa Ezekiel 9? Ezekiel 9 will happen? Literally fulfilled. Ano pang ibang term na ginamit sa Ezekiel 9? Fulfill in its very letter. To the very letter. Ang sabi naman ni Sister White dito sa Isaiah 3:25, strictly fulfilled. Hindi pwedeng hindi mangyari. This is part of this Assyrian Confederacy. Marami po sa atin ang nag-aakala, even this C-80, yung cat, yung C-80 nga. Ano ibig sabihin ng C-80? Ano tawag po? Citizen Army, di ba? Yan po ay in preparation sa war. Pero hindi po natin, I'm not against it. I mean, right now, hindi pa yun mangyari. Nabasa natin last week, yesterday, sa study ng Revelation chapter 7, na hindi ito makaka-apekto sa atin yung pong tinatawag na Sunday law, hindi tayo maapektuhan yan. Pero sa Assyrian Confederacy, mga kapatid, malaki ang possibility na marami ang mahuhulog na Seventh-day Adventist. Because it is a trap. This is a trap. Now, continue, sister. Ito ang nakakalungkot kasi marami ang babagsak because of this. Ano sabi Young men and women. Young men and women. Sino ba ang pinapasing 80? Mga bata. High school, di ba? Sure.
So, it is a preparation para kung tawagin kay sa war, go! Because this is a war. Ngayon, ROTC na yan ang ROTC pala ang tawag. Now, let's continue. Young men and women professing to be Christians, yet having no Christian experience and having borne no burdens and felt no individual responsibility are to be proved. Yun ang test talaga. Kaya po yung mighty man, yung mga malalakas, yung mga matatanda, si Tatay Arduel, si Kuya Art, hindi naman yan sabihin na magsama kayo sa war. Okay ra, same. Ha? Ang mga kabataan natin yun, yung madalas, yung mga ages 18 to 35 or hanggang 40, yung kaya pang tumakbo. Gusto talaga pag sinabi, war tayo. By the way, nakalimutan ko, para mas makintindihan po natin, pakilagay mo ito ang Syrian Confederacy World War III. Nakalimutan ko nilagay. WW3 na lang. What time is it? 10:40. Pagtira, yung gusto ko makita, yung application ngayon sa panahon natin, ng Assyria at sa panahon natin ba? Ano ang description sa panahon natin? Amen. We will beginning, yan po yung continuation natin. This is, tawag ko nito? Doon tayo hantong. Ipinapakita ko lang po sa inyo that these events needs to happen. Sabi mo nga kahapon, this is already scripted. It's in the scripture. Kaya nga script, hindi ko pwedeng hindi mangyari. Now, nawala yung aking sasabihin. Okay. We will be dealing with this. One by one. Judah, Syria, Israel, and Assyria sa atin namang kapanahunan. Sino ito nagkumakatawan sa mga ito? Okay. Let us go with the antitype. Okay. Please, remember, ito pong lahat ng ito ay tapos na. Okay, tapos na yan. Puwasok tayo sa Assyrian Confederacy in antitype. Huwag yung Assyrian Confederacy. Diyan lang sa baba. Okay. So, basa tayo. Next. So, this is World War III, mga kapatid, ha? So, yung Assyrian Confederacy is actually World War III. We have no idea when it will happen. Hindi natin alam yon. Ang nakakaalam lang yan ay ang Diyos. At malalaman natin na nandoon na tayo, na nag-start na once na nandoon na tayo sa period na yon. So, I will be giving you ano yung gaano kahaba itong Ibig baga sabihin, hindi siya, for example, nga siya nangyari, ang present condition ba ngayon? Mga warfare na nangyari, for example, Russia and Ukraine, the same time with Israel and Palestine and Iran. Sure. It is not to usher the same concept for this. Not yet. Not yet. Remember, yung pinag-usapan natin kagabi, pinag-usapan natin kahapon about ano po yun? Revelation 7. Yung pinakita po natin doon na hindi mangyayari ang mga bagay na ito liban na walang 144,000. Liban na hindi pa natin nakikita yung 144,000, hindi pa na nakita ng Panginoon that these people are God's true people, are my people, as long hindi pa po nangyayari yun, these things is not going to happen. Amen. So, hindi natin alam kung malayo. Seeing the Seventh-day Adventists in this condition, mga kapatid, and even the Vidians na nagbabatuhan, mga kapatid, we are far, far, far from this event. Because it's not going to happen if the Davidians is not yet ready. Magkanya-kanya tayo? Okay. Now, let's continue. So, saan tayo maapektuhan? And doon po tayo papasok sa mga bansang yun. So, unahin natin ang Syria and Israel. So, pasok tayo sa New Testament period, okay? So, tanggalin natin yung Old Testament period kasi pinanganak na si Jesus Christ. Pagkatapos, naintindihan na natin itong Isaiah 7 and 8. Pupunta tayo ngayon dito sa Israel or Orthodox. New Testament period na tayo. Yes po. Okay. Dito tayo sa the Syrian at saka yung Israel. Alamin natin kung sino to. Dito po tayo sa track number 14. Kung meron po kayong cellphone, please download the Shepherd's Rod. Yun po yung ginagamit natin. When I'm giving this study, I am using Bible and Spirit of Prophecy and mostly from the Rod kasi doon po niya hinimay ito. Now,
Tract 14, page 33, paragraph 1. But the simple historical fact. But the simple historical fact that these two kingdoms were overthrown centuries before Emmanuel was even born. Okay. So, yung pong pinag-aralan natin kanina, yun yung history. At nangyari yung event na yun bago pa ipanganak si Jesus Christ. Shows. Brings the time discrepancy which can be reconciled only by the conclusion that all four nations, Judah, Israel, Syria, and Assyria, involved in this historical action were typical of four others that were to arise sometime following Emmanuel's birth. For after his birth, Israel and Syria were to be conquered by Assyria. Ito po yung pinupoint ko kanina. Bakit prophetic ito? Dahil pagkatapos ipanganak ni Jesus Christ, papasok tayo ngayon doon sa tinatawag na apat na bansa, apat na pulutong, 33. Tract number 14, page 33, paragraph 1. Pakisulat. Ay wala may Amerika good sa Bible. Wala Amerika sa Bible. Assyria. Assyria nga. So we will be dealing with that. We will be dealing with that. Now, so yun po ito po yung atin pong ginagawa ngayon. Sabi po dito, after the death of Christ, so nakita natin sa cross, after the death of Christ, here, after the death of Christ, nandito pa yung, lagpas pa dito yung Assyria Assyria, Syria, Judah, dito, lagpas pa yung dito Ito yung sumira sa sa Judah Babylon yung sumira sa Judah. Hindi natin matatouch yan. Sa susunod natin pag-aaralan ito. Ngayon, dito tayo before. Yung Judah, Israel, Syria, at saka Assyria, dito yung nangyari before. Now, dito pinanganak si Jesus Christ. Layo. Okay, ang layo, di ba? Layo. Napakalayo. So, itong period na ito, mga kapatid, that is a type. Now, we will be dealing with antitype. Who is Syria? Who is Syria? Who is Judah? And who is Assyria? Yun yung pag-uusapan natin dito. Now, let us go with who is Syria. Necessarily then, there must be found in the Christian dispensation a backslidden Christian power. There is a backslidden Christian power, which is called Israel. Pakilagay mo, Israel. Israel, Syria, and Judah and Israel. Okay. Judah and Assyria. Sa type na po ito, sa antitype na po ito sa ating period na. After na ipanganak si Jesus Christ ay namatay, napako sa krus after those events. So Israel, siya ay tinatawag na backslidden Christian power. Lagay mo. Dahil na na sila. Backslidden Christian power. Confederated with pagan one. Okay, so yung Israel, after the death of Christ, papasok tayo sa, alam na natin yung martyrdom, yung Dark Ages, bago tayo pumasok doon, alam na natin yung mga pangyayaring yon. Now, itong Syria is a pagan one. To the end of the assimilating or annihilation of Orthodox Christians, Judah. First application po ito First application ng Judah is, anong tawag yan? Orthodox Christians. So itong pagan, which is the pagan Rome, and Israel, the backslidden Christianized countries, nagsanib pwersa, ipe-persecute lang ang Orthodox Church. This is the period of persecution. Kasama po yun, bago pa dumating ang Dark Ages, meron ng persecution Okay? Bago pa dumating ang Orthodox, ang Dark Ages, meron ng persecution. Martyrdom, bago makarating ng martyrdom, meron ng persecution. And these are the Orthodox Christians. Now, the Orthodox Christians, sa ayon sa Great Controversy, ay yung mga nagpatuloy doon sa prinsipyo ng mga disciples. Tama mo ba? No, yun yung Orthodox Christians. No, yung mga early Christians, kasi namatay naman yung mga yon, pero merong mga nanindigan at nanatili at ang tawag po sa kanila ay Orthodox Christians, which means they still have the principle of the fallen or yung namatay na mga disciples. So yun po yung Orthodox Christians. Again, continue the reading. And the only such confederacy in the Christian era was the unholy union of church and state, which ruled during the Dark Ages, Okay. and which sought the destruction of the born again,
who refused to depart from the apostolic faith and submit to a Christian pagan Israel-Syrian confederacy. Okay. So nakita na po natin kung ano yung ibig sabihin. So nakita po natin na ang Syria, which is the pagan, and Israel, which is the backslidden Christian power, or Christianity na mali, nagsanib pwersa, so, kumbaga, religio-political. Religion, politika, nagsanib pwersa, yun po yung papacy na tinatawag natin. Di ba? Yung papacy. Ngayon, pine-persecute dito kasi sabi niya, hindi, sige lang, magsimba lang. Maniwala man, pwede man tayo maniwala kay Kristo. Pero, Sunday lang kayo magsimba. Diba? Yun ang sinasabi niya, di ba? Magdiwala kayo kay Kristo, Christian. Kasi Christian yung Israel eh. Sabi niya, pero sunod lang kasi sinabi ng pagan na Sunday linggo. Di ba? So yun nagsanib pwersa. What we call the papacy power. Now, let's continue reading. Let us go with... Okay, dito tayo sa 34.2. But since ancient Assyria overthrew the Israelite Syrian confederacy centuries before Emmanuel was born. So alam natin na yung Syria at saka Israel noon may panghitabo sa una, pero yun ay hindi natin pinag-aaralan ngayon dito sa particular na ito. Bago kasi yun pinanganak si Jesus Christ. Pero after ipinanganak ni Jesus Christ, itong union na ito ng Syria and Israel ay nangyayari. Now, and since modern Assyria overthrew the church-state alliance of the Middle Ages centuries after he was born, logic demands that Assyria, Judah, Israel, and Assyria are types, so also Emmanuel must be. Okay. So kung itong si Emmanuel ay, ang meaning ng Emmanuel ay God with us, representing Jesus Christ, merong representation, sino si Emmanuel? So kung ang unang representation natin, pakilagay, Emmanuel, pakikilig. Delete. Erase. Paki-erase. Ha? Okay. So, first application ni Emmanuel. What time is it? Yes, first application ni Emmanuel. Oh, by the way, tingnan ko nga po kung pamilyar pa ba tayo dito. Who represents the virgin ng Isaiah chapter 9? Alright, Isaiah chapter 7. A virgin shall bear a son. Sino yun? Kumakatawan. Ha? First application si? Maria. Very good. Pero yung ikalawang application sino? Which church? Ipapanganak eh. Again. Ayan na? Okay. In the study, sa ating aral, sa ating inang iglesia, yung woman ng Revelation chapter 12, doon tayo sa Revelation chapter 12, sino ang nagbubuntis na church doon? Jews. Judaism. Bakit Jews? Bakit hindi Christian? Kaya yan ang tawag siya. Hindi pa na pinanganak si Jesus Christ. Naging Christian lang ang Christian church after Jesus Christ was born. So ang naghahanap ng Messiah ay yung Jewish church. So yung Revelation 12 na nabuntis doon is the Jewish church. Hintay sila ng pagpapaanak. Hintay sila ng hintay ng Messiah. So first application ng si Manuel, sorry. Jesus. First application niya. Woman. Mary. Mary muna. And then Jewish. And then Jewish. Yes, please. N. Lagay mo lang ng N. Si Mary Jewish na. Ano ba? Si Mary Jewish na. But this is the application. Okay? So, naghanap ang Jewish church ng ipapanganak, which is si Jesus Christ. Okay? Yan yung Jewish, pero hindi Christian. ano po? Jewish pa, hindi pa Kristiyano. Kasi pagkatapos pa yon. Now, let's continue. So, ano nangyari? Sabi rito, meron pang isa pang application si Emmanuel. So, sino si Emmanuel? Palagay po ninyo, sino kaya si Emmanuel?
God is with us. Anong ibig sabihin ng Emmanuel nga? So, sino pala yun? Ha? Followers. So, lagay mo dyan, pangalawa. Followers. Second application, followers. Para wala ng tinta yan. Okay, now let's read. Pakipatuloy mo. Correspondingly. Correspondingly, No. dili pa sa Wherefore? Wherefore the virgin birth prophecy does not refer alone to the birth of Christ, but even more significantly to his followers. Okay. The birth and development of Christendom. So dito nagsimula yung pong Kristyanismo. So yun yung birth ng Christianism. So yun po yung ibig sabihin ng Emmanuel. Now, continue. Correspondingly, Maher-shalal Hashbaz must be symbolical of another group in the Christian era. Okay. So itong si Maher-shalal Hashbaz, meron din ibig sabihin. Ito yung nasa Christian era na nanatiling bata. Continue. Continue. And as he knows only to say my father and my mother, while Emmanuel, Christ in the person of his people, Emmanuel in the Christ in the person of his people. Kaya nga tayo tinawag na Christians. God with us. Hindi mo pwedeng, kasi kay Kristo, God with Him. Pero pag sinabing God with us, plural na yun. God with Him, God with us. Now continue. knows to refuse the evil and choose the good. Maher-shalal Hashbaz manifestly cannot symbolize any who lived before Emmanuel. So ito pong Maher-shalal Hashbaz pala ay nauna yung Emmanuel kaysa kay Maher-shalal Hashbaz. So sino kaya itong Maher-shalal Hashbaz? Continue reading. Still further, the fact that both were to be born into Judah or the church. Okay. Nako. So sino pala yung Judah? So nakita natin kanina, balik ka dito sa kabila. Sorry. So after Judah, the Orthodox, hindi na sinabi kung sinong church ito kasi papasok tayo mamaya kung sinong church yan. So, lagay mo na dito, second application. First application yan. Second application. Judah, second application. Okay. So, second application ng Judah, wala tayong second application ng pagan, sadly. Okay? Wala tayong second application ng pagan, Syria, kasi ito ay totally dissolved, pero meron tayong application ng Israel sa second application. Kasi sa second application, mamaya-maya ay makikita natin kung sino ang kumakatawan sa Israel. Now, Judah, church, lagay mo po, pakilagay mo. But the main lesson, continue. 37.1. No. Ano sinabi ko kanina? Saan tayo magbabasa kanina? Hanggang church lang. Okay, One of continue the please. spirit. One of the spirit and the other of the flesh is conclusive evidence of their being, as the prophet says, for wonders and for signs of two classes of church members living at the same time. Okay. So, ito pong dalawang, si Maher-shalal Hashbaz at saka si Emmanuel, pwedeng kayo at ako to. Pero kapag tayo ay alam lang natin ay mama, papa, hintay ng subo, hintay ng kain, hintay ng tawag yan, kung anong sinabi ni So-and-so, yun lang ipaniwalaan natin, then pasubo pa rin tayo niyan. Maher-shalal Hashbaz yan. Pero itong Emmanuel, nagtubo siya. Lumalago. Okay? Lumalago siya. Now continue reading. Having been, next statement, continuation lang. Nasa track 14 pa rin po ako. Having been pre-existent with his father, in Hebrew 1:1-2, John 1:1 and 2, and then having been reborn in Bethlehem, Emmanuel manifestly represents the born-again Christians. Okay. John 3:3. Okay. Whereas never having been pre-existent,
Maher-shalal-hash-bash can only symbolize those not born again. Okay. That part of the church membership which cannot be represented by Emmanuel. Okay, continue. Just continue. A parallel is found in the allegory of Ishmael and Isaac, typifying the born after the flesh and the born after the spirit, the non-Christian Jew and the Christian Jew. Okay. Now, so nakita na po natin na yung Judah, meron siyang dalawang membership. Meron siyang dalawang, tawag yan, uri ng tao. Sino? The converted, the unconverted. Emmanuel, Maher-shalal-hash-bash. Pili lang tayo sa dalawa. Kasi nandito na tayo eh. Okay? Now let's continue. Next verse. In the clear focus of these facts, there comes to light the truth that the born-again Christians who live when ecclesiastical Rome fell and who are represented by Emmanuel. Okay, stop tayo doon. Sino daw po yung born-again Christians? Sang-ayon po rito, the born-again Christians ay yung who live when ecclesiastical Rome fell. Kailan po nabagsak nga yung ecclesiastical Rome? 1798. Okay. Nung pagbagsak na yon, sabi po ron, continue. And were spiritually too young, not far enough along in time and corresponding Bible knowledge and spiritual progress to discriminate the evil from the good. Okay, now, bigyan ko kayo ng second application ng Judah. So, we know it's church, yun yung tunay na iglesia ng Panginoon. Baka po may nalaglag na bata. Wala. Okay. Okay. After Judah, pasok na tayo sa church na totoo ng Panginoon. Judah, pakilagay Seventh-day Adventist. Yes, please. So this is, lagay mo lang dyan, SDA. Now, matanda na ba yung SDA ng 1798? Nandun pa ba? Wala na? Wala pa. Ayan, maganda. Wala pa pala. Wala pa. Ipinanganak sila kailan nga? 1844. 1844, dumating yung existence ng Judah or ng SDA. So ngayon, itong SDA, so kanina Orthodox. Okay? Orthodox. Tapos ngayon, Church or SDA. So nandito ngayon si Emmanuel. Pero si Emmanuel, during this time, sila Sister White, bata pa. Hindi pa nila alam, kaya nga na-deceive sila. Tapos nag-present sila ng, hindi pa nila naintindihan yung first, second, and third English message. Tapos hindi pa nila naintindihan yung Sabbath. Tapos hindi pa sila nagkaroon ng, kumbaga nag-progress sila. Now, continue reading, sister. Consequently, they must attain to this knowledge in the Assyrian or Protestant. This is now what we have. Wala tayo dun sa unang application. Assyria represents Protestants. No. This is the first application pa yan. Protestants. Yung binabasa ko, sister? 35.3. Track number 14 pa rin. Okay. Okay. So, ganito po nangyari, no? Yung pagan, or yung Syria-Israel, which is the papal Rome, papal supremacy. Lagyan mo nga ito. Lagyan mo na nga ito ng papal supremacy. Dalawa, ganyan mo. Bracket. Papal supremacy. Para mas madali natin maintindihan. Papal supremacy. So, itong papal supremacy, mga kapatid, ang tumalo dyan ay yung Protestants. Since 1500, sila ang gumiba nito. Lutherans. Ano po tawag? Lutherans. Lutherans, Presbyterians, Knox, Campbell, lahat po yun. Sila ang gumiba nito pong confederacy ng Syria and Israel. Now, let's continue. Continue reading, sister. For the confederacy of Israel and Syria, let us remember, was to be broken by Assyria after Emmanuel was born. Okay. But before he could refuse the evil and choose the good, and not only after Maher-shalal-hash-bash was born, but also before he could say, my father and my mother. Okay. So, we have now seen, nakita na po natin kung ano yung sequence of events. This is the period of Dark Ages, Tinaro,
tinalo, sinira, giniba ng Assyria, which is the Protestants, para magkaroon lang ng kaunti na puwang itong Orthodox Christians para makapagpatuloy sila. Now, in this period, pagpasok natin sa second application, yung Judah evolves. Yung Judah nag-evolve siya from, ito Sabbath keepers, ito Sunday keepers, tama? Tama ba? Protestant, Sunday keepers, Orthodox Christian, Sabbath keepers. Now, the Sabbath keepers, ang sumunod na Sabbath keepers ay yung Seventh-day Adventist Church. SDA, that's why they are called Judah. Sila yung sumusunod so kung ano yung Christian o yung apostolic na mga prinsipyo. This is the Seventh-day Adventist Church. Now, let us go with, well, don't put Syria here, please. Don't put Syria, just put Assyria and, yes, please. And we will be ending. Syria and, ano, Assyria and, Assyria, sorry, Israel muna. Okay, and I will be reading against Arad. Israel and Assyria. Yes, please. Okay. Basa tayo. Assyria. Yes, please. No. I'm not going to read. Okay, Assyria. I think it's in TG. United States of America. No, English-speaking people. Yeah. Assyria, English-speaking people. 1TG. Huh? 1TG. Yes, please. Pakibasa. So, second application natin sa Assyria. Kasi, para mas maintindihan po natin. So, this Israel, mag-i-evolve din ito. Mamaya, kung sino si Israel. This one, Assyria represents who? There is but one. Yes. There is that one. There is but one. There is but one people under the sun that answers to all these descriptions Wait, basahin mo muna yung description para maintindihan at natin. this point. Sa taas. At this point, let us pause a moment and summarize the characteristics by which this modern Assyria Yung verse is muna. to be Yung verse muna niyan. Ahead of it. Zephaniah 2:15. Okay, Assyria, Zephaniah 2:15, pakibasa po sa Bisaya. Zephaniah 2:15. 1TG 23 page 6. Zephaniah 2:15. Read it, please, in Bisayan. Mahirap po bang hanapin yung Zephaniah? 2:15. 2:15. Maukini. Sige, siya po. Sige. Sige kuya. Sa English. Maukini ang malipayong syudad nga nagapuyo sa walay pagtagad nga nag-ingon sa iyang kaugasing-kasing. Ako mauman ug walay lain gawas kanako. Naunsa ang iyang pagkahimong biniyaan o sa kadapit nga paglugan sa mga mananap ang tagsa-tagsa nga mulabay kaniya musudsot sa pagbiyabiay o magapamira-mira sa iyang kamot. Iba kakaiba itong Assyria pala. Kasi pag nakita mo pala yung Assyria, talagang maiingganyo ka. Talagang kakaiba talaga ito. Parang walang katulad nito ba? Now, read the commentary. At this point, let us pause a moment and summarize the characteristics. Read it slowly and distinctly. Okay. This modern Assyria is to be identified, 1. As man looks at things, she is so great that there is none like her. Pag tinignan pala siya, wala siyang katulad. Sunod. Magandang lugar ng Assyria. Go. She is well instructed in the things of God. Oy, nako. Alam din pala niya yung prinsipyo ng Panginoon. Sunod. Number 2. She is oppressive, a hard-ruling nation. Mahilig siya bully. Sa madaling sabi. Mahilig siya bully. Sunod. Number 3. Bulog-bulog. Ha? Mahilig siya bulog-bulog. Ano pong tawag? Ulog-ulog. Ulog-ulog? Bully. Okay. Continue. She Oppress ba? Yung bang oppressive, mangipit. mangipit ba? Yung mahilig mangipit. Ayan, daog-daog. Sunod. Number 3. She has polluted the sanctuary and has declared the law of God void. Oy!
ito palang bansang ito, diniklara niya na ang law ng Panginoon ay void. Tingnan natin ito mamaya kasi eksakto talaga ito. Continue. Number 4. She has piled up wealth by going after it as an evening wolf goes after its prey. Oy, ang ginagawa pala niya, yung bang mahilig siya manila. Kumbaga, hahanap siya ng pagkakataon para makuha ang kayamanan mo. Ganun siya kaganit sa kayamanan. Continue. 5. She harbors the church of God. Nandoon yung iglesia ng Panginoon sa Assyria. Remember, kanina sa pinag-aralan natin, ang Assyria of old, siya yung naging kanlungan ng Judah. Di ba? Kaya nga, bibigay siya ng tax kasi yun yung pinakabayad niya dahil sa pagkakapanalo niya against Syria and Israel. The same way, sa ating kapanahunan, this nation na ating pinag-uusapan ay lagi siyang, kumbaga, lagi siyang, yung utang na loob. hindi, kanyang inaalagaan ang iglesia. Continue. 6. She exists in the time the Lord is to manifest His power and destroy all the wicked nations. So ito ay mag-exist sa panahon na ilipuli ng Panginoon ang mga bansa. Now, sabi ni Brother Hotef, continue. Meron pang last one. Yes, please. Number 7. She is an Assyria-like nation, widespread, a nation of conquest. Okay, ito ay matatag, mananagumpay na bansa. Anong sabi sa next statement? There is but one people under the sun that answers to all these descriptions. Ano and yung that bansang people yan? is, of course, the English-speaking people. Okay, this is the English-speaking people. Pakilagay ko. English-speaking people. Okay. So, hindi lamang po ito isang bansa, kundi lahat ng English-speaking people under Assyria. Okay. Okay? So, nasaan po, bago tayo pumasok na kasi hatiin natin sa dalawa itong Assyria dito sa second application. Number one, English-speaking peoples, who is the most powerful English-speaking country in World War I? World War II, sorry. Great Britain. So, World War I muna tayo. Ano ang pinakamakapangyarihang bansa na English-speaking people? English-speaking people. Great Britain. Great Britain. The Great Britain. So, Assyria, in World War I, represents Great Britain. Up to World War II. Lagay mo, Great Britain in World War I. Anong ginawa nila after? Kailan niya ang World War I? 1914 to 19? 1914 to 1919. 1919. Okay, kasi may record tayo. So, 1914 to 1919, ang most powerful English-speaking people ay Great Britain, even up to Second World War. Leading. At Great Britain, ang gumawa, ano ang tawag after ng World War I, meron po silang ginawang pagsasama-sama. Ang tawag ay League of Nations. This is World War I. This League of Nations, ano ang purpose ng League of Nations? Ang purpose ng League of Nations, sama-sama tayo. Unite. Nangyari ba yung unity na yon? Yes. Nangyari yung unity? No! Yung iba po mga kapatid ay ayaw sumama doon. Even Russia and other Communist Party ayaw nun. The same way, pagdating ng World War II, kailan yung World War II? 1945. 1939 to 1945. After nyan, 1946, kasi nawala yung League of Nations Nag-buo ulit sila ng panibago. Ano naman tawag? Amen. United Nations. Yung United Nations, mga kapatid, sino ang gumawa ng United Nations? United States of America. So after World War II, this Assyria represents United States of America. And under lahat ng kanyang nasasakupan. I hope we are looking at it. Nasaan ang bayan ng Diyos ngayon? Ang headquarters ng Seventh-day Adventist nasaan? Sa Amerika. Headquarters ng Davidians nasaan? Nandun lahat. It harbors, Assyria harbors the Church of God.
hanggang ngayon. And we are being oppressed. Kailangan nilang sundin ito, sundin ito, sundin ito, sundin ito. But, may pangako ang Panginoon sa bayan ng Diyos. Now, I want to read this one. Now, I want you to put Judah, tama po rin dito yung David yan. Although we are all Seventh-day Adventists, but I want to make it clear na kasama pa rin po tayo dyan. That is Judah. Now, we are being oppressed by the Assyrians. Since World War I, yung Seventh-day Adventists nagkawatak-watak after World War I, tama? Yes. Di ba? Nung sumama sa war yung Seventh-day Adventists, then here comes, dumating yung tinatawag na reform movements. Tama? 1916, tapos 1925. Diba? Diyan nagsulputan ang iba't ibang reform movements. Now, pagdating ng 1930, pumasok tayo sa Rad's message. Pagpasok natin sa Rad's message, here comes the Davidians. Now, the Davidians continued, pero still under Assyrian rule. Pero ang pangako ng Panginoon, what will happen to this Assyria? Since it ruled us, I'm not going to tackle Israel. Maybe given a chance this afternoon. I want to stop in a short while. Di na. Okay. Isaiah. Let's go with Isaiah. I will. Then, okay, for in that day, every man shall cast away his idols. Now, I want you to read Isaiah 31, verse 7. Saya. Mm-hmm. Kay niadtong adlaw ang tagsatag sa katao musalibay sa iya. No, verse 6. Let's go with verse 6. Pamali kamo ngadto kaniya kang kinsa kamo nanukol sa hilabihan gayud o mga anak sa Israel. Okay. Kay niadtong adlaw ang tagsatag sa katao musalibay sa iyang Dios-Dios nga salapi o sa iyang mga Dios-Dios nga bulawan nga gibuhat sa inyong kaugalingong mga kamot alang kaninyo aron sa pagpaksala. Note this one carefully. Ang kailangan daw po natin gawin, bawat tao, bawat isa sa atin, kayo at ako, ang sabi po nito, we are to cast away our idols of silver, idols of gold, na ginawa natin. Do you know, alam ba natin kung anong ibig sabihin ng gold? What is gold? Silver. What is silver? Money. No. Silver and gold. What does it mean? Salapi ang silver, gold, bawan. Ano po? Oh man. Let's read it. Dito tayo sa Proverbs. Proverbs. Mas may pa sa gold and silver. The words of the Lord, Psalms 12 verse 6. Psalms 12 verse 6. Ang mga pulong ni Yuba mo'y mga pulong nga putli, ingon sa salapi nga inulay diya sa hasuhasan sa ibabaw sa yuta, iulay sa nakapito-kapito. Oh man, napakadami nating iba't ibang doktrina, man. Napakarami nating iba't ibang doktrina that cause divisions among believers. Now, what is gold? The same way. Gold is the word of the Lord na ating inaalimura, dinudumihan. Now, we are to take all these false doctrines out. Let's continue and go back to Isaiah chapter, yung kanina. Verse 31 verse 8. Okay. Tama ba? Yes, please. Huwag Assyria. And Assyria, liban na magawa po natin yung casting away all our idols, mga kapatid. All our idols, pag natanggal po natin yun, and Assyria will? Assyria, only then Assyria falls. Yes, please. O ang Assyrianhon mga pukan tungod sa pinuti nga dili sa tao. Ug ang pinuti nga dili sa tao magalamoy kaniya og siya mukalagil gikan sa pinuti ug ang iyang mga batanong lalaki igapasakop sa buhaton sa pintakasi. Try to continue it. Verse 9. Ug ang iyang bato muagi tungod sa hadlok. Ug ang iyang mga prinsipi mga luya tungod sa bandila
ningon si Yuba, kang kinsang kalayo, anaa sa Sion, ug ang iyang hasuhasan, anaa sa Jerusalem. Okay. Dito po ipinakita po sa atin mga kapatid that Assyria will only fall. Hindi po ang United States of America mga kapatid ay hindi po mahina na bansa. Most powerful. This is the most powerful man. Nandito po lahat ng pinakamakapangyarihang armaments. Nasa kanya lahat. Mga kapatid, advanced lahat kahit saan mga kapatid. And this afternoon I will be dealing with World War III. In continuation with this one, we have a 3.5 years war itong Assyria na ito. I will be dealing with that in a short while. But remember, the only thing, hindi po dahil sa matatalo po ang Assyria, hindi dahil sa mahina siya. Ang dahilan kung bakit po matatalo ang Assyria, because we have cast our idols. Let us go with Jeremiah chapter 30. Verse 8. Go with verse 7. 30, verse 7. Let's go with verse 6. Yung may buntis. Verse 6. Mangutang na kamo karon. Okay. Tanawa, kung may usap ka lalaki nga nagaanak. Nganuman, na nakita ko ang tagsa-tagsa ka lalaki nga nagapakighawak sama sa usa ka babae nga nagaanak ug ang tanang mga naong mga luspad. Okay. Verse 7. Wait lang. Nakakita na tayo ng nagbuntis na lalaki? Nakakita na ba kayo? Dumaan, nagtawag dyan, tumalis kayo tapos merong lalaki na buntis na mag-labor? Di ba na kayo nakakita, no? Itong pinag-uusapan po natin, very undescript. Hindi mo malalaman kung anong klaseng gulo ang meron dito. Ganon siya kagulo. Hindi mo alam. Hindi natin alam. Ganito ang sabi ng Panginoon. Verse 7. Pagkadako ni anang adlaw sa pagkaagi nga walay mausa nga sama kaniya. Ngani mo'y panahon sa kasamok ni Jacob. Apan siya maluwas gikan ni anak. Okay, pero maliligtas. Ang sabi ng Panginoon, ito ay Jacob's trouble. Ito yung pinakamagulo, isa sa pinakamagulong event, mga kapatid. And this Jacob's trouble, ang sabi ng Panginoon, tayo'y ililigtas niya. Verse 8. This period, ano yung period na yan? Og mahitabo niya dong adlaw, nagaingon si Yuba sa mga panon, nga bunggoon ko ang iyang yugo gikan sa imong liog. Okay, anong yugo kaya ito? Tatanggalin ko ang iyong yugo. Ang yugo nino? Sa. Ha? Walang nakalagay dyan. May nabasa ba kayong Assyrian yoke dyan? Wala, no? O sige, lipat tayo sa Isaiah 14. Para mas makita natin. Punta tayo sa Isaiah 14. Tapusin mo muna yung verse 8. Pakitapos po yung verse 8 and we will, para makita natin kung anong yugo. Sige, basa mo ka. Verse 8. Og lugtason ko ang imong mga talikala og siya dili na mahimong binihag nila nga mga lumalangyaw. Darating ang panahon pala na ang Seventh-day Adventist Church, Judah, ay hindi na mapapa-under dito sa Assyria, sa English-speaking people, sa Great Britain, sa League of Nations, sa United Nations. Hindi tayo mapa-under dyan. Tatanggalin tayo ng Panginoon doon. But we are to be faithful ones. Kailangan nating i-cast away our idols. Now, let us go to Isaiah chapter 14. 14:25. Doon tayo mag-start sa verse 24. Si Yuba sa mga panon nanumpa nga nagaingon. Sa pagkamatuod, ingon sa akong nahuna-huna, ingon ni ana ang mahitabo, ug ingon sa akong gitinguha, mauman ang mamatuman. This is the script, Brother Lito. Nandito ang script. Ano ang script? May pangako ang Panginoon na tatanggalin niya ang yugo nito. Nasaan yung yugo? Verse 25. Nga pagagubon ko ang Assyrianhon sa akong yuta, Amen. ibabaw sa akong kabukiran. Mhm. Pagatumban ko siya, unya ang iyang yugo, matangtang kanila, ug ang iyang palasanon makuha gikan sa ilang mga. Amen. The yoke of Assyrians, the yoke of all this, lahat na nagpapahirap sa atin, pupunta tayo sa isang, kailangan pa nating mag-apply ng ganito, mag-apply ng ganito, mag-apply ng ganito, mag-apply ng ganito, mga kapatid. All those things is going to be out of our neck. So, Lisensya, kailangan bumunta ng lisensya. Kuha ka ng valid ID, kailangan mo ng valid ID. Tama ba?
O sige, kukuha po ako ng valid ID. Ay, kailangan mo ng valid ID din. Para makakuha ka ng valid ID. Are you looking at it? These are all Assyrian yokes. Darating ang panahon, we don't have it. But that is if, only if. Kasi mag-comply man tayo sa world eh. Mag-comply tayo sa government. Mag-comply tayo para hindi tayo tawag dyan, mag-go ahead at wala sa panahon. Now, sang-ayon po rito, tatanggalin ng Panginoon yan as long as tanggalin natin ang ating idols. Now, read the next statement. This is verse 26. Kini mao ang tuyo nga ginatinguha sa ibabaw sa tibuok yuta. This is the script na ibinigay ng Panginoon sa atin. Or sa yung sinabi niya na tatanggalin ang yugo. Now, continue. O kini mao ang kamot nga ginabakyaw ngadto sa ibabaw sa tanang mga nasod. Ito ang gawa ng Panginoon. Wala tayong magagawa dito. These are all part of it. Now, when I say last mile home, time will come when all these things are going to happen, we will enter to World War III. And that World War III, pakilagay mo po dito, lagay mo sa taas. This is a trap. World War III is a trap, mga kapatid, and we are not aware of it. Many Seventh-day Adventists will fall in World War III. Even faithful ones will fall in World War III. Even the very elect might fall in World War III. Pero hindi po tayo aabutan, mga kapatid, ng Babylonian period. Ezekiel 9 is going to happen. The Seventh-day Adventist Church will be purified. The Seventh-day Adventist Church will be conquering and to conquer. Walang talo. But the only thing that God asks us, para makaligtas tayo sa Assyrian yoke, para maalis na itong Assyrian yoke, is to cast our idols. Now, sinabi ko lang yung doctrines. Diba? Sabi brother, doctrine lang ba? No. Even our characters, mga kapatid. If our characters is not changed, it's not going to benefit us. Amen. It's not going to benefit us. Now, as I mentioned, mga kapatid, if God be willing, if we still have a chance, I will be dealing with World War III and how long will it take. At ano ang magiging sitwasyon ng bayan ng Diyos, ng Judah. By that time, nalaman natin ngayon that yung Assyrian yoke will be cut among God's people at tayo ay maliliberate. Anong liberate? Free. Mapapalaya. So, hindi na tayo mapapa-under sa anumang gobyerno, kundi gobyerno ng Panginoon. Yun na lang ang magro-rule sa atin. After Ezekiel 9. But before that happens, there is a war, there is a gigantic war na susuungin ng lahat ng believers, both Seventh-day Adventists and Davidians. Both of them. Before Sunday Law. Meron pong war, and that is the Assyrian War. That is World War III of Zechariah chapter 14, verses 1 to 3. We will be dealing with that this afternoon if given a chance. Yeah. Okay, so any thoughts? Meron po kayong gustong itanong? You may ask and interrupt question for ilang minuto lang kasi we have schedule yata po next, no? It's already 11 to, sorry.